pag bagong taon, this is our chance to realign and refocus, readjust, to resolve, di ba? Kaya kami merong resolution, yung buhay natin. And alam mo, nakakabalo na part kasi, to tell you honestly, etong training natin tonight, ito yung training na nagbigay sa akin ng pagkalawak ng isip. Kasi syempre, nung nagsisimula ako, nung bago ko, hindi ko naman alam din tong business na to eh. Sino yung kagaya ko? Yung tipong sumali ka, ang naiintindihan mo lang sa pagsali mo, eh, gusto mo lang yumaman o umasenso. O kaya first timer ka ngayon, nandito ka, bisita ka namin, invite ka pa lang, di ka pa member, pero na-curious ka kung ano ba talagang meron dito. So, maganda na na-timingan mo tong training na to. Kasi today, we will discuss ang new distributors orientation. So, nung bagong sali ako, mga kapatid, nung bagong sali ako, ang laman lang ng isip ko, dito sa business, aasenso ko. Yun lang. Kaya lang, hindi ko naiintindihan ng malalim. Hindi ko naiintindihan ng, alam mo yun, ng masyadong tagos sa puso ba? O yung appreciation ko ba mababa? Alam niyo yung ibig sabihin ng appreciation? Yung, paano ko ba babanggitin sa ibang salita yun? Yung pagpapahalaga mo, yung basta alam niyo naman yung ibig sabihin ng appreciation eh. Huwag niyo na ako pahirapang magtagalog. Alam niyo, alam niyo yan, di ba? Basta na-appreciate mo, ibig sabihin, masyadong nagiging mahalaga sa'yo. No? Yung kanyang, ah, hindi pa unawa. Hindi pa unawa. Appreciation. Basta yun, alam niyo na yun, na-appreciate niyo. Di ba? Ibig sabihin, mahalaga sa'yo. Nagiging mahalaga sa'yo isang bagay. And ako naniniwala ako mga kapatid na yung appreciation natin sa isang bagay, tao, lugar, o kung ano pa man, depende yan sa lapit natin. Do you agree? Parang halimbawa ganito. Sa tingin mo, pag nakita mo sa picture ang Boracay, maganda ba? Oo naman, picture pa lang. Pero yung level of appreciation mo, kailanman hindi mapapantayan ng kahit na 1,000 kwento, 1,000 larawan, yung isang beses na nakapunta ka ng Boracay. Na hindi daw ibig sabihin, kung baka kahit may 1,000 tao magkwento sa'yo kung gaano aganda yung Boracay, lahat ng kwento nila, isang punta mo doon, baliwala yung 1,000 kwento na yun kasi eto na, live na, nakita mo na, na-appreciate mo na, malapit na sa'yo. Nakuha mo yung punto? Kaya kahit anong sabi nila na ang pogi ni Mentor MC, pag hindi mo pa ako nakikita ng personal, hindi mo pa pwedeng masabi yun. Hindi, joke lang, joke lang. Pero naiintindihan nyo, depende sa lapit. Naalala ko tuloy yung narinig ko, di ba? Merong isang bata, merong isang bata, tapos sabi niya, Daddy, panglaki ko, gusto ko bilan mo ako ng eroplano. Sabi nung daddy niya, wala, eroplano? Hindi mo ba alam anak, ang laki-laki nun? Sabi nung bata. Hindi kaya, ang liit-liit lang kaya nun. Sabi nung daddy. Ang laki ng eroplano. Sabi nung bata, ang liit lang ng eroplano. So, malupit na part, may lumipad na eroplano. Lumilipad yung eroplano. Tinuro nung bata. Sabi nung bata, oh daddy, tignan mo yung eroplano sa langit oh. Ang liit-liit. Yan yung gusto ko. Alam mo, pinakamagaling na ginawa nung daddy. Dinala niya anak niya sa airport. Sabi niya, anak, yung nasa impapawid, yung nasa langit na nakita mo. Ayan yun. Ganyan kalaki yun. Nung nakita nyo, ang laki ng eroplano sa airport eh. So, anong punto nung sinasabi ko? Yung level of appreciation natin depende sa lapit natin. Okay? Yung level ng pagpapahalaga, yung pagkalugod natin, yung paghanga natin sa negosyo, depende sa lapit natin. Naiintindihan nyo? So, for someone na wala sa loob ng network marketing, for somebody na hindi member ng DBC, ang tingin sa atin, ay, mga taga-DBC, mga siraulo yan. Wala nang ibang pinag-usapan niya kundi dreamboard, may pa-post-post pa. Kala mo, ang corny. Di ba,
Ganyan yung tingin nila kasi ang layo nila eh. Hindi naman nila nakikita kung ano yung ginagawa natin eh. Tama mali. Meron pa mga tao sasabihin, ako, yung mga nasa Diamonds Business Club na yan, gabi-gabi na lang nasa Zoom, gabi-gabi na lang nasa harap ng kanilang mga camera. Yung iba, tawa pa ng tawa. Tingnan mo, parang mga baliw na. Tama? So, hindi naman nila nakikita. So para tayo yung mga bata na nakatingin sa eroplano na malayo. Pero once na lumapit ka, once na naintindihan mo, mas tataas yung pagpapalaga tsaka yung paghahanga mo sa negosyong ginagawa natin. Kaya ito nga, no, ang dami kong pasakalye, pero ito yung sinasabi ko, nung unang beses na narinig ko ang NDO, ang New Distributors Orientation, dito po nabuksan yung yung isipan ko na this is it. Eto na yon. Dito na ako yayaman at magbabago yung buhay ko. So let me show you. Lahat naman tayo, di ba? Gusto natin ng maging matagumpay. Yes or no? Type 1 nga kung gusto mo maging matagumpay. Alright, so lahat tayo gusto natin yan. Kaya nga nakalagay dito yung mga dreams natin. So, lahat tayo gusto natin maging successful, di ba? So, I want success. Type nyo nga yan, I want success. Kung hindi nyo matype, isigaw nyo. Ayan. Sigaw nyo dyan sa, pwede nyo maisigaw dyan sa bahay nyo. Sa mga nakapag-level 1 na ng BNS, ng Body and Soul natin, naalala nyo to, yung I Want Success, di ba? So, lahat tayo gusto natin maging matagumpay. Kung bakit tayo nagsama-sama dito, because we want to become successful. Now, syempre, when you say taong successful, merong mga indication yan na nagiging successful na siya. In short, merong mga narating sa buhay. Ano yung mga narating mo sa buhay? Ito yung mga pangarap mo at yung mga experiences mo na nagawa mo. So, mga pangarap na nabili, saka mga pangarap na na-experience. Okay? So, tingnan natin, ano ba yung mga common dito na, ito parang dream board na nga rin to. Pero iba yung dream board na ginawa ko. Do ito, nandito yung dream car. Sino dito nangangarap magkaroon ng sariling sasakyan? Sino dito? Right. Meron po ba dito nangangarap na mag-commute habang buhay? Meron ba? Pangarap mo mag-commute habang buhay? So wala naman sigurong ganun. Meron ba dito excited sasakay siya ng tricycle bukas? Hindi ka makatulog mamaya kasi sasakay ka tricycle bukas. Ano ba ganun? Wala naman siguro, di ba? Oo, mahirap mag-commute. Eh, nag-comment sila. Mahirap mag-commute. Sobrang hirap mag-commute. Pero syempre, yan yung mode of transportation ng public. Sana magawa nga ng gobyerno na mapaganda yan. Pero sa atin, sa personal natin buhay, syempre, iba pa rin yung pangarap mo na magkaroon ka ng sariling sasakyan. Alam mo, ang pinagkaiba, number one na pinagkaiba, between merong sariling sasakyan sa kayo nagko-commute, unang-unang pinagkaiba niyan ay yung paggamit ng oras. Kung mapapansin mo, pag nagko-commute ka, hindi ka makakaalis hanggat di pa dumadating yung jeep na sasakyan mo or pag walang tricycle, di. Tama ba? May oras kapag ka nagko-commute ka. Meron pa nga mga lugar na meron lang oras yung biyahe. Pagdating ng alas 7, alas 8 ng gabi, wala nang biyahe. Bawal lang, kaya bawal kang gabihin sa kalsada as hindi ka makakauwi. Bukas ka nang makakauwi dahil wala nang biyahe. Di ba? Lalo na sa probinsya. Nararanasan nyo yun. May oras lang yung biyahe. Sabi ko, paano kaya to pagka emergency? Paano kaya kapag ah, kailangan mong umalis? Kailangan mong may puntahan ng ganitong oras. So, yun yung number one na pinag-aiba. Pangalawa, pinag-aiba ng taong nagko-commute tsaka yung taong nakakuha ng sariling sasakyan. Yung taong nakabili ng sariling sasakyan, anytime pwede mag-commute. Pero yung taong commuter, hindi anytime pwede sumakay ng private na kotse. Uy,
Di ba? Yun yung pinagkaiba. Anytime, pwede ka mag-commute. So, anong punto? Pag nasa taas ka na ng buhay, pag naging matagumpay ka na, pag successful ka na, anytime pwede mo ma-experience pa rin yung mga na-experience nung panahon na nasa baba ka pa. Pero pag panahon na nasa baba ka pa, hindi anytime makaka-experience ka ng mga pagkakataon na buhay na nasa taas. Naiintindihan niyo yung punto? Kaya yun yung isang dahilan bakit masarap na umasenso. Now, kung hindi ka pa asensado ngayon, hindi pa tayo mayaman, halimbawa tayo, no, hindi pa natin nakuha lahat ng dreams natin. Okay din yun kasi uh, at least alam mo sa sarili mo na pupunta ka doon. Kesa sa tipo ng tao na tinanggap na nila sa sarili na nila na wala na silang pangarap. Did you know? Ito did you know, Diamonds, sobrang daming tao ang wala ng pangarap. Alam niyo ba yun? Subukan niyo makipagkwentuhan. Ang daming tao pag kinakamusta mo sila, ang daming tao pag kakausap mo sila, pag tinanong mo anong pangarap nila, wala na. May mga tao pa nga magsasabi sa'yo na bakit ka pa mangangarap ng malaki, eh mamamatay ka rin ba? Alam mo yung mga masyadong pessimistic, di ba? Narinig niyo na yung ganun? Bakit mo pa kukunin yan, mawawala rin sa'yo. Hindi mo naman madadala sa hukay ang pangarap mo eh. Di ba? Bagay. Pag namatay ka, pare-parehas lang tayo ng libingan eh. Eh, sinasabi nila, ba't ka pa magpapakayaman? Hindi mo naman madadala sa hukay. Eh, sino ba naman kasing tanga yung nagsabi sa'yo? Nadadalin mo sa hukay. Siyempre, iiwanan mo sa pamilya ko yun. Di ba? Hindi, hindi ko alam bakit na-invento yung mga ganun. So, ayan, tama. Ang ganda nung yung sinabi ni Nick, di ba? Sabi niya, minsan daw pangarap ng maraming tao, yung pangarap nila, napako na doon sa makakain ng 3 beses ang araw. So, ganoon, di ba? Makakain 3 beses ang araw. Kaya lang, ito yung tanong, okay ba yun? Okay ba na makakain 3 beses ang araw? Oo naman, okay lang. Kaya lang, ang tanong doon, ano yung kinakain mo sa 3 beses ang araw? Di ba? Anong almusal mo? Anong tanghalian mo? Anong hapunan mo? Di ba? So, nagigets nyo kung ano yung sinasabi ko na ang sarap mangarap ng malaki kasi nga, doon magsisimula lahat eh. Doon sa I want success. Kaya huwag kayong tutulad doon sa mga tao na nawala na sila ng pangarap. Oh. Sabi, anong breakfast mo? Sun-dried fish? Wow, sun-dried fish? With tomatoes on the side? Wow! Sun-dried fish. Alam niyo yan? Tuyo. Sun-dried fish. Tinuyo. Di ba? Oh, anong ulam nyo? Last night, we ate smoked fish with some seaweeds and vinaigrette. Wow! May lato lang pala, no? May lato, tsaka daing, no? Tsaka tinapa. Alam mo yun, sobrang, wala namang problema sa ganun. Ang punto lang, mangarap tayo ng malaki. So, kagaya niyan, sasakyan, di ba? Sabihin ng iba, ayoko niyan. Pero huwag kang tutulad sa kanila. O, ito pa, nasa baba. Sariling bahay at lupa. Pangarap ba natin to? Yes or no? Sabi ni Kuya Roel, tinapa, napakasarap nun. Oo, masarap yun. Masarap talaga yung tinapa. Pero kung araw-araw tinapa, ma-high blood ka pa din. Gulay nga nakaka-high blood eh. Yung gulay, nakaka-high blood yun. Pag inaraw-araw mo, puro gulay. Darating yung tayo, mainit na ulo po eh. Ang palaya na naman. Parang 27 days na tayo nag-aampalaya araw-araw. Di ba? Ma-high blood ka rin. So bahay, pangarap ba natin magkaroon ng sariling bahay? Alam mo ako, totoo lang, sobrang nai-imagine ko kasi yung bahay. Meron akong dream house. Gusto niyo kwento ko sa yung dream house ko. Alam ko malayo pa tong dream house na to kasi kahit ako nalalayuan pa eh. Pero alam ko mangyayari to. Gusto ko kasi yung bahay namin, o yung bahay na mabibili ko, mapapagawa ko. Like yung dream house ko. Gusto ko nandun na lahat.
What do I mean? So, napansin nyo, mahilig ako sa libro. Gusto ko yung bahay na meron ako, meron library. Tapos yung bahay na meron ako, gusto ko may music room. Alam mo yung music room? May band, para may band rehearsal studio sa loob. Ganon. May banda. Tapos gusto ko, merong movie theater. Sabi, no? Saya pa nun? Hindi mo na kailangan lumabas. Tapos merong game room. Basta malinaw na malinaw sa isip ko kung ano yung bahay na gusto ko. Yung talagang pinaka-dream house ko. Oo, parang mini mall. Ganun. Hindi man mini mall, parang mini pasyalan. Tapos, basta malupit yung pangarap ko. Pati kotse, meron akong 5 kotse ultimate. Meron akong 5 ultimate. Na pag nabili ko na yung 5 yon, parang tapos na ako, hindi na ako bibili ng kotse ulit. Parang ganon. So may mga ganon akong bagay. Tapos travel, di ba? Sarap kaya mag-travel. Sabi nila pangit daw Pilipinas. Narinig nyo na yun? Marami nagko-comment ng gano'n eh. Paano mo sa Pilipinas? Lalo na nung high school ako, yung mga kaklase ko nung high school, paano mo sa Pilipinas? Maganda mag-travel ibang bansa. Alam mo, sino lang, alam mo, sabi ko lang, kaya pangit, na-realize ko lang lately kung bakit pangit yung Pilipinas kasi pangit yung napupuntahan mo. Yung ba lang yung nakikita mo kasi. Kaya pangit talaga kasi yun lang yung napuntahan mo. Diba? Baka pangit lang yung napuntahan mo. So, nakuha mo yun? So, malaking bagay na makapag-travel tayo. And did you know na pag nagta-travel ka, nare-realize mo na hindi lang pala ikaw yung sentro ng mundo. Hindi lang pala sa'yo umiikot yung mundo. Marami pa palang, alam mo yung iba't ibang lugar. Lalo na nung unang beses ako nakapunta ng ibang bansa. Grabe guys. Nung nakakita ako ng singkit, di ba kasi syempre singkit sa atin, alam mo eh. Ito, ano yan? Chinoy, di ba? Chinoy. O kaya makakita ka foreigner dyan sa may Maynila. Sa may Pedro Hill, may foreigner dyan. Di ba? Pero nung napunta ako sa ibang bansa, tapos singkit, tapos nakakita ako ng grabe talaga, alam mo yun, yung mga napapanood ko sa TV, ng mga itim, mga puti, mga kulay pula yung buhok, yung mga gano'n, mga iba't ibang lahi. Sabi ko, sobrang nakakabaliw. Kasi sobrang baliw ako. Tapos nakarinig ako ibang salita. Ay, siya, siya. Ay, siya, ay, siya, ay, siya. Mga ganun. Sabi ko, iba na to. Nasa ibang bansa na talaga ako. Iba na yung salita. Oo, parang ibang mundo yung pakiramdam. Ganun. Kasi parang ang nasa Hollywood. Unang bansang napuntahan ko po, Singapore. Sobrang baliw na baliw ako sa Singapore. Grabe. Sobrang ganda ng Singapore. Noong nagpunta nga kami Vietnam parang alam niyo yung pinuntahan namin sa Vietnam, sa Hanoi. Alam mo yung pinuntahan namin sa Hanoi? Para kang pumunta ng Maynila, para sa Metro Manila. Pero, mas maliliit pa kaysa sa Pinoy yung tao. Tapos mas singkit, tapos Chinese yung salita nila, tapos yung mga letter, kakaiba, may mga, basta subukan nyo i-search yung Vietnam na letters. Kakaiba yung mga sulat nila ng letters. Parang normal. Kunyari, ito, MC Milor. Pero merong kulot, merong tuldok, may guhit na ganun. Kasama ko si Coach Lalit dun Akala ko talaga, every time tinitingnan ko si Coach Lalit, sabi ko, Vietnamese yata ito si Coach Lalit. Na mali ng bansang pinuntahan napunta sa Pilipinas. Oh, di ba, Coach Lalit, nag-enjoy kami doon. Sobrang, sarap, ang sarap mag-travel. Lalo na pagkasama mo ang pamilya mo. Parang bulate yung sulat ng Vietnam. Totoo po yan. Sarap. Ang hindi ko po makakalimutan na bansa na napuntahan ko na I would love to go back, yung sasabihin kong gusto kong balik-balikan, ah, siguro Dubai. Dubai. Sa Dubai po ako nakakita ng, alam mo yung mga video games, na mga disyerto, mga video games, mga napapanood natin. Doon po ako nakita. Sa Hollywood, di ba marami mga terorista, yung mga itsura. Doon po ako nakakita ng mga terorista yung itsura talaga. Tapos nakakita ko doon yung mga babae, ang tatangkad, tapos ang tatangos ng ilong. Puro, kala mo, alam niyo yung itsura ni Mama Mary, di ba? Yung portrayal ni Mama Mary. Kala mo puro Mama Mary yung nandun. Ang lupit.
Doon ako nakakita. Kaya lang, pag lumapit ko talaga sa kanila, Dubai talaga. Alam mo, amoy, amoy Dubai din. Amoy, amoy Dubai din talaga. Alam mo na wala ka sa Pilipinas. Kasi tayo mga amoy patan. O yung mga patan, pag sinabing patan, Pakistani yon. Yung mga mismong ah lokal. Ito para magkaroon kayo ng idea. Yung mga lokal mismo ng Dubai, yung mga Arabo talaga, hindi naman sila mabaho. Ang mabaho, yung mga taga-ibang paligid. Ang mga taga-Bangladesh, mga Pakistani, mga Indiano. Nung kasakay po ako sa, ano, sa... Kaya nga si Mentor Bal, medyo malakas kasi pang amoy ni Mentor Bal, lalo na nung nabuntis. Parang iniisip ko nga kung tatagal siya sa Dubai. Siguro makaka-face mask siya. Kasi, di ba talaga, doon sumakay ako sa escalator, sa mall, ang laki ng mall doon yung Dubai Mall, sobrang laki. Siguro mga 4-5 times ng MOA. Sobrang laki talaga. Isipin mo yung Manila Ocean Park natin, nasa loob lang ng mall nila. Ganun, ganun sa Dubai. Tapos, ito malupit, alam niyo yung snow, yung mag-i-slide na ganun. Isa may Star City natin, di ba may snow tayo sa Star City. Yung Star City natin, nasa loob lang din ng mall nila. Kung nasaan yung Manila Ocean Park natin. So, na-imagine nyo gano'ng kalaki yun. Pero itong pinakamalupit na part, sumakay po ako escalator, may nauna po sa akin. Pak! Di umakit yung gano'n, di ba? Pagsakay ko sa escalator, ganyan. Kung saan dumadaan yung escalator, di ba? Doon siya dumaan. Makikita mo yung amoy talaga. Parang blade. Ano ba? Gumaguhit na gano'n. Oh. I love Dubai! Tapos yung mga suot kasi ng mga Arabo, mga damit lang na gano'n. O magagalit sila. Si Coach Gladys nagtrabaho sa UAE yan eh. OFW siya dati. Yung suot nila yung mga puti. Anong tawag doon, Coach Gladys? Yung parang isang bulang na gano'n. Tapos, ano yun eh. Pag malamig, maganda siya. Pag mainit, presko naman. Kondura ba yung tawag doon? So, hindi ko alam kung ano yung tawag doon. Basta yung nakikita natin, kondura. So, ang malupit na part, pag umakit ka sa escalator, tapos may tumapat na araw, makikita mo yung dinggaling-galing dingdong ng ano eh. No? Na-imagine nyo ba? Nakikita mo yung dinggaling-galing dingdong ng mga Arabo doon. Kakaiba yung kakaiba yung mga lugar talaga kasi wala silang pakialam. Yung mga babae, gano'n, mabaho, mabaho din. Pero saya, masaya. Sa Qatar, bawal po uminom ng alak. Kampana ng simbahan daw. So, sino dito gusto makapunta ng Dubai? Taas ang kamay. Si Tita Emma nasa Dubai ngayon eh. Ah, Yan gusto natin pumunta ng Dubai. Siyempre. Sa Singapore, abangan mo kami MJ Tayo Singapore Wala dyan ka pa. Baka mamaya magkasalisi tayo. Kakauwi ka na sa Pilipinas. Yan. So, siyempre pangarap natin. Hong Kong, masarap din pumunta sa Hong Kong. Kaya lang mga tao doon di marunong mag-English. Sa Hong Kong, hindi sila marunong mag-English. Lahat pa ng tao doon nagmamadali. So, maganda rin. Pupunta rin po kami ng Hong Kong. Magkita-kita tayo dyan, partners. Burj Khalifa. Alam mo, may na-realize ako kagabi. Ito may papakita ko sa inyo. Kagabi ko nga lang na-realize. Ano po ang pinakamataas na building sa buong mundo? Kagabi ko lang to na-realize talaga. As in. Sobrang nabaliw din ako. Ano yung pinakamataas na building? Burj Khalifa yan. Di ba? Burj Khalifa. So meron ako ipapakita sa inyo. Bago po maging pinakamataas yung Burj Khalifa, meron pong nauna dyan na mas mataas. Alam nyo, nakaakyat po ako sa pinakatuktok ng Burj Khalifa. Pumunta po kami doon. Kala mo RCBC Tower. Burj Khalifa yung pinakamataas sa buong mundo. Ito po yun, sa Dubai. So, nakikita nyo sa picture sa kanan. Ay, sorry. Nasaan na yun? Yan. So, nakikita nyo dito sa picture sa kanan, yan po yung pinakamataas na building sa buong mundo. Burj Khalifa po yung tawag dyan. Yung head ng security ng building,
Uno member po. Ah. So, nung nagpunta ako ng Dubai, kilala niya ako bilang, syempre, kauno, di ba? So, pinapasok po niya kami dyan. Hindi po kami pumunta dun sa may view deck. Kasi meron dyan yung pang turista eh. Magbabayad ka ng ticket, pupunta ka sa pinakatuktok. Dinala niya po kami doon sa pang VIP talaga. Alam niyo kung sino po kasama ko noong mga panahon na yun? Prime Minister po ng Jordan. Oh, baliw ako. So, grabe talaga. Doon niya kami dinala. So, nakadating ako dyan sa pinakamataas na part ng Burj. Tapos, ito pong nasa kaliwa, ayan po yung Burj Al Arab. It is the only hotel na seven-star hotel. Ultimo handle ng pintuan, ginto. Million po per night ang pag-stay dyan. Ang bayad. Million pesos po ang overnight. Di ba, ikaw nag-check-in ka sa hotel. Magkano check-in sa hotel? 3,000, 5,000, 9,000, 10,000, di ba? Pag medyo, ano pa, mababa-baba pa yung hotel mo, mga 1,500, 1,000, di ba? Ganyan. Diyan pa million. Sobrang grabe. Pinakamahal na hotel sa buong mundo. Okay? So, yan yun. Ngayon, kagabi na-realize ko ito. Bago po naging pinakamataas na building ang Burj Al Arab, ay sorry, ang Burj Khalifa, ang pinakamataas na building po ay matatagpuan saan? May nakakaalam ba? Kagabi kasi, ay kaninang madaling araw, mga 4 a.m., may pinakausap sa akin si Coach Gladys. May nakakaalam? Sige nga. Huwag niyo i-google. Hula lang, wala. Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Correct. Ang galing talaga ni Wendy tsaka ni Gladys. Mga makakarating kayo dito. So ito yung pinakamataas sa building noon. Taipei 101. Bago na natayo yung Verge. Isa yan sa mga naging pinakamataas din. So narating ko na rin yung pangalawang pinakamataas na building. Grabe, no? Nakakatuwa lang. Sobrang galing talaga ng opportunity natin. Sobrang nakakabaliw talaga. Kanina ko lang na-realize nung nagkukwentuhan kami. Sabi ko, grabe. Eh, meron pang mga matataas sa building na nasa Amerika. Balay mo, makapunta rin tayo ng Amerika. Tama? Balay mo. So, lahat naman yan nasa pangarap natin. Siyempre, masayang pamilya. Gusto ba natin yan? Alam mo, ito lagi ko itong tinitingnan tong dream board na to. Alam niyo itong dream board na to? Guys, makinig kayo ha. Itong dream board na to, ah, dream board ko na to, luman-lumang dream board ko to eh. Mga 2014 yata to, 2015 na dream board ko. Ayun, ano, di ba? Oo, tagal na. Yun na, Melor Tower. Oh. Papatayo tayo building. Malapit na yan, guys. So, alam mo yun, makakompleto na. Malapit na. So, mangarap tayo ng malaki. Sa mga single dito, yung ikasal, di ba? Ikasal ng mga dream wedding ninyo. Mga dream union ninyo. Diba? Saya niyan. Syempre, maraming pera. Ngayon, itong mga pangarap na to, meron tong cost. No? May halaga. So, how much is your dream worth? Nasubukan nyo na ba mag-compute ng pangarap? Ako, totoo lang, every time na pinapaliwanag ko to, tapos lagi yung napupunta sa part na to, lagi ako nahihiwagaan na maraming tao bakit wala silang pangarap o ba't hindi sila nangangarap ng malaki. Kasi nga, pag kinumpute mo, grabe, di ba? Parang imposible na mangyari. Sige, tingnan nyo. Bigyan natin ng sample. Comment kayo comment kayo. Yung mga nasa picture kanina. Tingnan mo. House and lot. Magkano house and lot yung pangarap mo?
3M, sabi ni Roque. Okay. Kotse. Magkano halaga ng kotse? 2 million worth? Isang kotse lang ba yan? Sige, isang kotse lang muna. Travel. Magkano travel? 1M. Okay. So may nag-comment 10 million. Pwede rin. So dito muna tayo. Basic muna. Mm, savings. Magkano savings gusto? 10 million. Okay. So pag-usapan muna natin to apat na basic lang. House and lot, kotse, travel, tsaka savings. So basic na pangarap muna. Magkano halaga ng lahat? 16 million pesos. Tama? 16 million pesos. Guys, 16 million pesos yung halaga ng pangarap mo. Kung mag start ka mag-ipon ng 10,000 pesos per month, maraming tao hindi nakakaipon na ito. Pero sabihin na natin nakakaipon ka. Kung mag start ka ng 10,000, so sa loob ng 12 months, sa loob ng isang taon, magkakaroon ka ng 120,000 pesos. Sa loob ng 10 taon, meron kang 1.2 million every 10 years. Nasusundan niyo yung computation? So, imagine mo ilang 10 years yung kailangan mo bago mo ma-reach yung 16 million? Ilang 10 years? Kailangan mo ng 133 years na nag-iipon ka ng 10,000 pesos per month. Uy. O, yun yung dahilan ba't maraming tao hindi na sila nangangarap ng malaki. Alam nyo na. Naintindihan nyo na. Kasi nga, bakit mo nga naman pangangarapin yung isang bagay na sa tingin mo imposible? Bakit ka mangangarap ng isang bagay na sa tingin mo hindi naman mangyayari? Pangarap ka na lang ba ay magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Di ba? Oh, nagigets nyo? So, yan yung paliwanag. Alam mo ang good news ko sa inyo? Gusto niyo ng good news? Gusto niyo ba ng good news? Yes or no? Gusto niyo ng good news? Question, marami ba sa business natin ang kumikita o chumicheke ng 100,000 pesos per month? Yes or no? Marami. So sa 100,000 pesos times mo sa 12 months, meron kang 1.2 million kada taon. So in 10 years, meron ka ng 12 million pesos. So kaya nga sinasabi namin, 10 to 15 years, lahat ng pangarap mo, nakumpleto mo na. Lahat ng pangarap mo, nabili mo na. Kung 100,000 per month lang yung kinita mo in 10 years sa business. Imposible yun, guys. Pag tumagal ka na sa negosyo, tapos nagawa mo ng tama yung business, 5 years pa lang, yung iba 3 years pa lang, 5 years pa lang, nagto 200, 300, 400,000 per month na. Gabi, no? Di ba? So imagine niyo si Mentor Val. Sa less than 10 years niya, nasa 20 million yung kinita niya. Eh, pinag-uusapan natin kanina, 16 million worth lang ng pangarap. Pero siya, 20 million may higit na kinita niya. So, sino dito willing na pagpaguran, pagtrabahuhan, 5 to 10 years? Pero after 5 years, after 7 years, lahat ng pangarap na naiisip mo nasa iyo na. Diba? Sino ba pinaka may edad sa atin dito? Imagine mo kung ang edad mo 70. At the age of 75, Donya Madam ka na. Diba? Kung 60 ka, at the age of 65. Lalo na kung bata ka. Kung 19 ka pa lang. Marami dito 19 eh. 19 years old, di ba? No, 33 daw si Junior. O imagine mo, plus 5 years, 7 years. At the age of 40, milyonaryo ka na. So, yun nga yun eh.
ah, kumbaga, mapapaiksi nung business natin, yung trabahong kikitain mo dapat ng sobrang tagal sa labas, mapapaiksi niya. Nakuha mo? Ganun siya. Alright, sige, tuloy-tuloy tayo. So, why do people or why most people have no savings? Kasi meron pong tinatawag na the rat race. Alam niyo yung rat race? So, rat race, karera ng mga daga. Hindi po ratatouille ito ah. Hindi si ratatouille. Alam niyo yung daga? Ganito yan. Yung, yung salitang rat race, nanggaling po yan sa puzzle. Alam niyo yung puzzle? Yung maze. Alam niyo yun? Di ba nung bata tayo, naglalaro tayo ng gano'n? Yung dinodrawing natin kung saan dadaan yung ballpen. Alam niyo yan? So, meron mga real life puzzle o real life maze na pinag-ieksperimentohan nila na nandun sa loob yung daga. Tapos lalagyan nila ng keso sa dulo o ng pagkain sa dulo. So, hahanapin ng daga yon. Hanapin ng daga. Only to find out, nakakain siya pero nasa loob pa rin siya ng box. Doon galing yung rat race. Naiintindihan niyo po yun? Tsaka isa pa, alam niyo po um, mga yung mga hamster. Alam niyo yung hamster. Di ba merong mga mahilig laruin yun? Yung bilog na ganon, yung wheel, yung sasakay yung hamster sa loob, tapos tatakbo ng ganyan. Alam niyo yun? Hindi pa kayo nakakita ng hamster? Nakakita na. So, imagine niyo yung sarili ninyo na nakaloob kayo dito sa rat race. So, trap yan, trap. Di ba? Saan magsisimula? Magsisimula sa work. Tapos, sa sweldo. Tapos, magbabayad ng mga bayarin. Tapos, stretch your money. Tapos, no savings, tapos utang. Tapos, paulit-ulit yan. Kumbaga sa madaling sabi, yung rat race natin, ito yung parte ng buhay mo, nagigising papasok o uwi, kinsenas katapusan, kinsenas katapusan, kinsenas katapusan, kinsenas katapusan, kinsenas katapusan, kinsenas katapusan. Tapos magugulat ka na lang katapusan mo na. Grabe, di ba? Kinsenas katapusan, kinsenas katapusan. Tapos magugulat ka, katapusan mo na. Grabe, no? Gusto niyo ba ng ganong buhay? Gusto niyo ng ganong buhay? Yes or no? Siyempre, ayaw natin noon. Gusto natin makawala dyan sa ganyan. Tama? Gusto natin makaalis. Gusto natin makawala. Eh, siyempre, para makawala tayo dyan, kailangan naintindihan mo, unang-una, para ganito yan eh. Kung gusto mo daw gumaling sa sakit, unang-una, dapat alam mo na may sakit ka. Okay? Unang-una, dapat alam mo na may sakit ka. Pag hindi mo tinanggap na may problema ka, hindi mo tinanggap na may sakit ka, hindi ka magsisimula mag-journey paggaling. Yes or no? Di ba? Kaya nga anong sinasabi ng mga kolokoy? Huwag kang magpa-check up sa hospital. Lalo ka lang magkakasakit. Di ba? Di ba? May kilala ko eh. Takot na takot pupunta ng hospital. Huwag ka pupunta ng hospital, lalo ka lang magkakasakit. Kaya ka magkakasakit sa hospital kasi nadadiagnose nila na may sakit ka. So, early detection is better pa rin kaysa sa late detection. So, ganun din sa buhay natin. Kung hindi mo alam na nasa loob ka pala ng rat race, kung hindi mo alam na nasa loob ka pala ng rat race, hindi ka makakaalis doon. Alam nyo ito hindi mo malalaman o hindi ka makakalaya kung hindi mo alam na nasa kulungan ka pala. Grabe nga yung mentor ko eh. Ito, wag po kayong masasaktan Pero grabe yung mentor ko dati. Alam mo sabi niya sa akin, alam mo MC, lahat ng tao, pag hindi nila naman nakakulong sila, hindi sila makakalaya. Sabi ko, ano ibig sabihin mo, mentor? Sabi niya, lahat tayo, iba-iba lang yung sukat ng kulungan na ginagalawan natin. Ang kailangan mo lumaya. So, alam mo yung grabe na paisip ako doon.
Napaisip ako doon. Kasi isipin mo to ha. Sa kulungan, may uniform wala. Meron. Ganon din sa trabaho mo. May oras wala. May oras ng kain, may oras ng uwi. Sa kulungan, ganon din. Naka-oras din yung ano. Oras sa tulog. Diba? Kaya lang, ang kinaiba lang, nakakauwi ka sa bahay mo, sa pamilya mo. Pero yung nakakulong ka sa bilangguan, hindi. Pero come to think of it, pag nasa rat race ka, hindi ba parang ang dating bilanggo ka pa rin? Uy, pag bawal umabsent, nagtatay ka na, papasok ka pa rin. Tahimik nyo na. Tumahimik guys ah. Grabe yung mentor ko sa akin dati. Kaya ako, mga, ah, nabuksan talaga yung isipan ko dito sa NDO. Kasi, oo nga no, parang ito pala yung dahilan bakit paulit-ulit lang. Ako simple lang eh. Ah, sabi sa akin, hindi ko to makakalimutan. Sabi sa akin, kung gusto mong malaman yung future mo, tignan mo yung mga taong nauna sa'yo. Okay? So, ako po teacher. Teacher ako by profession. And yung mga teachers ko po nung high school, hanggang ngayon, teachers pa rin. Wala akong mali doon. Kaya lang sa usapin ng pag-asenso at pagbabago ng buhay, alam na alam natin na hindi talaga aasenso. Yes or no? Do you agree? Eh, may mga teacher tayong kasama dito. Kayo naman makakasagot eh, di ba? O kung anong profession meron ka ngayon, kung anong trabaho ginagawa mo ngayon. Kaya lang syempre, maraming tao, yun yung ano nila, pinasok nila. Meron nga ako nakitang picture dati. Meron akong lumang-lumang ano na to picture. Hindi ko to makakalimutan. Appreciate mo to eh. Pinapaliwanag ko rin to sa ano eh, sa mga kaibigan ko. Tignan nyo, may papakita ako sa inyo. Nakikita nyo ba sa screen? Yan. So, nakalagay dito, Miss Employee versus si Inday. Tignan nyo yung nasa kaliwa. Grocery, 5,000. Includes food, junk foods, hygiene products, etc. Dito, none. Walang gastos. Bakit? Grocery and use soap, shampoo, toothpaste from the grocery. Di ba? Tama mali. Eating out, 200 per day, 4,000 a month. Ito, wala. Shopping, 4,000. Ito, hukay-hukay. Transport, taxi, ito, none. Gym, ito, pre-workout, and coffee. So, alam mo yun, daming gimmick. So, anong punto? At the end of the day, di ba, lamang pa yung tao na nasa loob lang ng bahay. Na-imagine nyo? Kaya lang, yun nga, ikaw, ganda ng uniforme, kaya lang pag-uwi, walang salapi. So, yun yun. Ang tawag doon rat race. Okay? Rat race. So, there are three concepts in becoming rich. No? There are three concepts in becoming rich. So, ibig sabihin natin yung tatlong bagay na kailangan mong mangyari, no? Kailangan mangyari sa buhay mo para yumaman ka. So, number one is to become your own boss. Wala pong yumaman na nangangamuhan. Kailangan you will find a way
to make money by becoming your own boss. Okay? Malinaw yon. Pangalawa, you need to understand the concept of big money versus small money. And of course, apply the concept of leverage. Sige, himayin natin, pag-usapan natin. Ano ba yung law of leverage? Yung law of leverage, it is the big secret of successful businessman. When we say leverage, it is a way in which, okay, you will be multiplying yourself in the form of others through time, money, and effort. Ganito na lang kasimple yan. Para mas maintindihan yung leverage, magbibigay ako ng mga example. Okay. So, number one example, sino po sa inyo nakapunta na ng mall? SM. Nakapasok ng SM. Meron ba? Siguro naman, no? Nung nakapasok ka sa SM, sila Henry C. ba ang nagbukas ng pinto para sa'yo? Si Henry C. ba yung nagbenta ng damit sa'yo? Hindi rin. Si Henry C. ba yung nag-cashier sa'yo? Hindi rin. Si Henry C. ba yung um, naglagay ng mga pinamili mo sa bag? Hindi. So, ang ginagawa ng mga mayayaman, meron silang idea, tapos yung idea nila, nile-leverage nila yon sa ibang tao. Nakawa niya siya? Dati, hindi ko maintindihan yung salitang leverage. Alam ko kasi leverage yung lever, di ba? Alam niyo yung lever? Alam niyo yung lever? Alam niyo yun? Yung lever. Yung Reno lever spread. Hindi. yung, yung Reno, hindi yung Reno. Yung lever, guys, di ba? Sa science ko unang narinig to eh. Pakita ko sa inyo. Di ba? Ito yung bato. Tapos hindi mo matulak. Yung lalagyan mong ganyan, tapos meron kang bakal dito. Ayan. So, yan yung lever. Ganyan. So, para mausog mo yung bato, susungkitin mo siyang ganyan. So, ang tawag doon, lever. Malinaw po. Hindi yung lever na atay, ah. Okay. So, ibig sabihin yung lever, nakakapagpagaan ng trabaho natin. So, ano yung mga form of lever? Yung pulley. Diba? Sa mga, sa mga balon. Hindi ko alam kung naabutan nyo pa may balon. Yung may balon, di ba? Tapos hinihila mong ganun yung timba. Di ba? May bilog dun sa taas na nakaganon yung, nakabalot na ganun yung lubid. Tawag doon pulley. Yung bilog na ganon. So, leverage yun. Ibig sabihin, yun nga eh, namumultiply yung effort natin. Malinaw? So, konti lang yung effort mo, pero multiplied yung epekto. So, kilala niyo po si Michael Jackson. Oh, yung magaling sa basketball. Di ba? Hindi, si Michael Jordan yun. So si Michael Jackson, patay na, di ba? Pero alam mo ba na kumikita pa rin siya dahil sa kanyang leverage? So, isa sa mga leverage ni Michael Jackson is yung recordings niya, yung talent niya, yung music niya, yung film, yung movies na nagawa niya. So, every time na nakikinig ka ng tugtog ni Michael Jackson, every time na nanonood ka ng pelikula niya, meron pa rin siyang kinikita doon. So, noong unang panahon, hindi pa masyadong na-invento yung leverage. But because of technology, makinig kayo maigi dito guys ha, paano nagkaroon ng leverage ha? Because of technology, nagkakaroon ngayon ng mas matinding leverage. Malinaw? Bigyan kita ng example. Noong unang panahon, panahon nila Shakespeare, para makapanood ka ng pelikula, ikaw ay pupunta sa tinatawag nating teatro. Yung mga artista ng teatro, sila ay paulit-ulit-ulit na umaakto sa harap ng entablado. Kada show, aakto sila. Kaya lang dahil nagkaroon na ng technology na uso ang video camera, ang mga artista ngayon ay minsanan na lamang silang umaakto sa harap ng camera pero paulit-ulit-ulit nating napapanood ang kanilang mga pelikula. Technology. Dati, para ikaw ay makapagpadala ng liham, ng sulat, susulat ka sa papel, susulat ka sa papel, tapos pupunta ka sa post office, ipapadala mo sa mamang kartero, di ba? Tapos si kartero, kaya nga yung mga love life dati,
Nagkukwento sa akin sila Tita Gemma. Ano pa sila eh. Liham pa eh. Tagal mag-reply, di ba? Tagal mag-reply. 3 months bago maka-reply. Ngayon, 3 seconds lang, naka-reply na. Because of technology. So maraming tao hindi nila maintindihan yon. Dati ang gera, so good, di ba? Harap-harapan sila. Magkakaharap yung mga tao, di ba? Saksakan sila ng espada dyan, ng mga, kung ano bang mga ginagamit nila. Pero ngayon yung gera, mga pindutan na lang sa loob ng kampo. Puro mga missiles na. So again, technology nagkakaroon ng leverage. Dati, ang produkto para mabenta ay through wholesale and retail. Now, because of technology, nagkaroon na ng e-commerce and network marketing. Nagkakaintindihan po? So, meron na tayong leverage. Okay. So, let me show you this. Meron pong 4 na klase ng tao. Comment kayo ha, comment kayo. Kung makaka-relate kayo dito. Comment kayo. Una, yung mga taong maraming pera, pero walang oras. Sino tong mga to? Marami silang pera, malaki sila kumita, kaya lang wala silang oras. Sino yung mga yan? May kilala ba kayong ganyan? Marami silang pera pero wala silang oras. Mga CEO, executives, presidente, yeah. Mga seaman, doktor, tama no? Mga seaman, lalaki sumweldo, kaya lang wala silang oras sa pamilya nila. Mga doctors, ganun din. Laging on call. Right. Ngayon, sino naman tong mga ganito? Maraming oras pero walang pera. Sino yan? Maraming oras pero walang pera. May nag-comment, mentor ako po yan ngayon. Marami akong oras pero wala pa akong pera. Mga full-time daw sa business. Mga bagong full-time sa business. Pera na yung dadami sa'yo. Mga tambay, di ba? Sunod, ito yung pangatlo. Pangatlo, wala na ang oras, wala pang pera. Sino yan? Huy, hu. Mga tamad. Hindi tamad. Hindi patay na. Okay. Ako, joke. Oo nga, baka ikaw nga yan. Pero nandito ka naman sa business, oh. Sabi Tita Maylin. Ako po, hahaha. Sa ngayon, do ba? Kasi nagtatrabaho ka pa. Pero darating yung time, magpo-full time ka rin. Ito yung pinakamagandang part. Sino yung mga tao maraming oras, tas marami pang pera? Mga networkers. Yes. Tayo yan. Mga entrepreneurs. Mga nasa DVC. Amen. Alright. So, pipili ka, di ba? Pipili ka anong klaseng buhay yung gusto mo. Ngayon, there are income brackets. Yung isang pinakaunang income bracket na pinag-uusapan natin dito is the poor income bracket. So, usually, ito yung mga employees. So, because, ano yung reason bakit nananatiling mahirap yung tao? Gusto nyo malaman kung bakit? Ito number one, because limited yung income natin. Sabi ko nga sa inyo okay lang sana na meron kang fixed na sahod basta lumalaki yung kita mo. Ang problema, maraming trabahante, hindi lumalaki yung kanilang sahod. Mas mataas pang mabilis pang lumaki yung bilihin kesa sa sahod mo. Naalala ko dati ito, balikan natin. Sino po dito nagtatrabaho na minimum wage earner ngayon? Sino dito yung mga minimum wage earner? Magkano na minimum ngayon per day? May nakakalam ba? Magkano minimum wage ngayon? 610? Totoo? 610 na? 2024?
Okay, 610. Naalala ko dati, nung nagtrabaho ko, 2011, ang minimum that time was 404. Okay. Grabe no, 610 na in fairness. So 610 pesos minus 404. This was how many years ago? 2024, 13 years ago. 13 years ago. So divided by 13 years, ibig sabihin, ang increase ng sahod is, sabihin na natin 16 pesos per year. Okay? Manila rate, 16 pesos per year. So 16 pesos kada taon, lumalaki yung sahod. Divide natin sa 12 months. So, piso kada buwan ang laki ng sahod. Huy. So, tumataas yung sahod ng piso kada buwan pag minimum wage earner ka. Nakakabaliw, no? Malapit na mag-February, madadagdagan na ng piso yung kita mo. Huy, ano ka dyan? Sabi dito ni partner Ivy, if lumaki man because of promotion, sobrang laki rin ng nagiging responsibilidad na naghihintay. Totoo yun. Madalas nagkakasakit na talaga sa stress, pagod, at napakaraming isipin o intindihin. Totoo yun. Diba? So, yan. Yan yung reason. No? Kasi nga, limited lang eh. Single stream lang. Ibig sabihin, pag sinabing single stream, isa lang yung pinanggagalingan ng source. Kaya nga stream eh. Yung daluyan. Isa lang yung source mo ng income. Then meron namang yung mga empleyado, they are the people who always look for security and no time and financial freedom. When position increases, responsibility spans, then time shrinks. So income minus expense equals debt. So ito yung mga taong pinagpapalit nila yung time for money. Meron namang fair income, ito yung mga self-employed, client base. Sino yung mga client base na kilala mo? Yung mga doktor na may clinic, client base yan, mga dentista. Pag walang client, walang income. So, bukod sa time, pinagpapalit din nila yung talent nila for money. Siyempre. And then, yeah, employees with high salary, when position increases, ito yung sinasabi kanina ni partner Ivy, responsibility spans, then time shrinks. So, income minus expense equals fair savings. Medyo mas maganda yung buhay nila. Okay? Medyo mas maganda yung buhay nila. Kaya lang, syempre, ganun pa rin. Can you give me 2 minutes? Wait lang po ah.
Hello? Nandiyan pa kayo? Sorry. Okay pa kayo? Alright, so going back dito sa dinidiscuss natin. So nasa fair income bracket tayo. Ngayon, sino dito gustong yumaman? Ito na, pag-usapan na natin to. Excellent income bracket. Excellent. So, sino daw ba yung nagkakaroon ng mga excellent income? Number one, you own a business. Meron kang negosyo. Comment one kung meron kang negosyo. Tasang, comment one kung meron kang negosyo. Hoy, ba't ang konti na nagko-comment? Baka nakakalimutan mo. Yung ginagawa mo sa DVC, negosyo to. Di ba? So, check. Meron ka ng negosyo. Check. Pangalawa, you are the boss. Ikaw ba yung boss dito sa DVC? Yes or no? Yes. Meron ka lang mga upline, mga coaches, saka mentor na nag-guide sa'yo. Pero ikaw yung boss ng sarili mong negosyo. Oh, you take charge of your own time. Ikaw nasusunod sa oras mo. Kaya nga, may nagtanong sa akin dati, sabi niya sa akin, Mentor MC, parang that was 3, 4 years ago o 2020. Mga 3 years, 4 years ago. Sabi niya sa akin, Mentor MC, kung kumikita ka na ng 100,000 per month, sabi niya, kung kumikita ka ng 100,000 per month, bakit hanggang ngayon nagte-training ka at nag-i-invite ka? Tama di ba? Parang naisip niyo rin ba yon? Tama, di ba? Kung malaki na kinikita namin, bakit hanggang ngayon nagte-training pa rin kami tapos nag-i-invite kami? Alam mo, sabi ko lang sa kanya, kasi ako may hawak ng oras ko. Sabi niya kasi, parang ang kino-question ng business partner ko na yun, nung downline ko na yun, is akala ko ba may time freedom? Akala daw ba niya may time freedom? Bakit daw hanggang ngayon nasa training pa rin ako and hanggang ngayon nag-i-invite pa rin ako? Alam mo sabi ko sa kanya, ginagawa ko yung bagay na yun kasi nga may time freedom ako. And yung freedom, hindi ibig sabihin ng time freedom mga kapatid gagastusin mo sa walang kwenta yung oras mo. Nagets mo sa? So, pinapaliwanag ko sa kanya na ginagamit ko yung time freedom ko para mas lalo pang dumami yung salapi ko. At mas lalo pang dumami yung natutulungan ko. Ay, nakuha niyo sa? Kasi mentor, pwede ba na isang buwan hindi ka mag-uno, hindi ka mag-business? Pwede. Diba? Pwede naman yun. Kaya lang, yun ba yung gusto ko? Hindi. So, ang ibig sabihin ng you take charge of your own time, ang ibig sabihin ng pagiging malaya, mga kapatid, ay hindi pagiging irresponsable. Ang pagiging malaya, ay mas marami kang oras na nagagamit sa mga bagay na mahalaga at gusto mo. Ang mga taong walang time freedom, sila yung mga tao na hindi nila magamit yung oras nila, yung precious time nila sa mga bagay na gusto nila. Nakuha niyo po yun? So, ganun talaga. Yan. You earn residual income. Pag sinabing earn residual income, pag sinabing residual, residue, galing sa salitang residue, mga latak. Diba? Alam niyo yan, latak. So yung latak, ito yung sa tubig, nagkakaroon ng parang mga something sa ilalim ng tubig, di ba? Yung lalagyanan, yung latak nga, yung residue nga. So when you say residual income, ganito siya kasimple. Yung effort na ginawa mo ngayon, meron pang latak hanggang dulo. Kaya sa tinawag na residual income. Ano ibig sabihin? Ngayon ka nag-invite, 2024. Yung in-invite mong tao ngayon, kasama mong umataw hanggang 2026, 2030, 2031. Isang beses ka lang nag-effort mag-invite ng 2024 lang. Pero hanggang dulo, kasama mo sa may latak doon. Nagagets nyo? So every time na bumibili siya ng products and every time na nag invite din siya, meron kang benefit o meron kang kinikita. You apply the concept of leverage, di ba? Pag nagkaroon ka ng left and right, nagkakaroon ka ng leverage. So sila usually, yung mga nasa excellent income bracket, sila usually yung income minus expense, marami silang savings. So paano daw pinakamabilis na paraan para makatawid from poor income bracket to excellent income bracket? Ang pinakamabilis na paraan para makatawid ka dito is network marketing. Kasi pwede kang ganito Choose your route. Una, maghanap ka ng security, magtrabaho ka,
Merong yearly bonus and increments. Magkano yung tinataas ng sweldo kada taon? 16 pesos, di ba? So work 9 to 13 hours per day until 65 to 70 years old hanggang sa magre-retire ka. Pwede ka rin naman mag-start ng sarili mong business. Kaya lang, magre-raise ka ng capital. So, ang dami pa. Pwede ka rin mag-franchising. Pag nag-franchise ka naman, napakamahal ng gagamitin mo. Nang ilalabas mong pera. Or pwede ka mag-DBC. So, ito yung isa sa mga options natin. So, binigyan ko kayo ng apat na option, di ba? Magtrabaho, magnegosyo ng traditional, mag-franchising, o yung pangapat, mag-DBC ka. Sali ka dito. So, sa DBC, mga kapatid, ano ba yung pwede maging benefit nito sa'yo? Number one, maganda opportunity. And alam niyo yung pinakamaganda opportunity sa part na to? Ito yung opportunity na walang pinipili. Bata, matanda, may ngipin, wala, lalaki, babae, bakla, tomboy, kahit sino pwede. Kahit anong hilatsa ng pagmumukha mo, pwede. Walang pinipili. Yun yung pinaka nagustuhan ko. Community that will help you grow. Sino po dito yung makakabigay ng testimony o makapag-testify na mula nung sumali ka sa DBC, iba na yung paraan mo ng pag-iisip kumpara dati? Naranasan nyo ba yun? Ako kasi yan yung isa sa mga NCK, sabi niya. Ako kasi, isa yan sa mga pinakaunang na-appreciate ko sa business. Nung nakaka-attend ako ng mga trainings, nakakarinig ako ng mga, lumalawak yung aking isipan. Di ba? So, self-development plus tumataas yung quality of life. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng na-experience kong masarap na buhay o masarap sa buhay, lahat ng galing sa TBC. Literal. As in, masarap na pagkain, masarap na bakasyonan, masarap na travel, masarap na sasakyan. Alam mo yun, lahat. Dati kang electric fan, ngayon naka-aircon ka na. Dating kung ano lang yung ginagamit mo, ngayon, social ka na. So lahat ng na-experience kong masarap dito. Yung mga travel dito. Lahat yan dito. So grabe, di ba? Extraordinary income. Dito ko po naranasan kumita ng almost 600,000 per month. Diba? Na hindi pa nauubos yung kalahating milyon ko last month, may kalahating milyon na naman this month. May kalahating milyon na naman next month. Sobrang sarap nung ganong klaseng buhay. Diba? Sobrang sarap. Then, syempre, part din ng pagiging DBC o dito sa DBC, isa sa mga benefit natin, magkakaroon ka ng healthy lifestyle. Pinapahalagahan po natin ang pagkakaroon natin ng healthy lifestyle. May mga food supplements tayo. May mga health and wellness products tayo. Isipin mo, ang ganda ng business mo kasi yung number one na produkto mo na ginagamit is patungkol sa kalusugan. Kanina nga ho, may bumili ho sa akin 40 boxes ng Ultimacy. Kanina, kaninang hapon, 40 boxes of Ultimacy. So, na-imagine nyo, ang ganda i-push ng mga products natin, ang ganda gamitin ng mga products natin because number one, nakakatulong ka na, nagiging healthy ka pa. Naiintindihan nyo? Bukod doon, yumayaman ka pa. Saan ka pa? Naging healthy ka na, naging wealthy ka pa, naging beauty ka pa. Kompleto na. Tama mali. Maraming tao, healthy sila, pero tsaka. O, di ba? Marami na mga tao, ang ganda. Kaya lang, may sakit. O. At dito, combination na lahat. Marami naman tao, maganda nga, maputi nga, beautiful nga, pero wala namang pera. O, maaga ring tatanda. Tama mali. Di ba? Maaga tatanda yun. So, togetherness, bringing back families together. So, isa po sa mga main goal ng DBC is uh, to bring families together. Bring back families together. No, marami po sa atin malayo sa pamilya. Yes or no? Marami sa atin malayo sa pamilya. Kasi kailangan mo kumita ng pera. So, isa sa mga goal natin, na kumita ka ng sobrang laki sa DBC para kailangan mo na, hindi mo na kailangan umalis pa ng bansa o magpakalayo-layo. Kasama mo na pamilya mo. Pero kumikita ka pa rin ng sobrang laki. Gusto ba natin yan? Of course.
Saka mentorship. Alam mo, lagi ko to sinasabi. If meron man sa akin so, na pwede kong i-throwback at kung maibabalik ko lang, sana noon pa ako nagpa-mentor na nagpa-mentor. No, if there's one thing na sana ginawa ko palalo, yun yung nakipag-usap ako na nakipag-usap sa mentor ko, nagpaturo, nag-spend time talaga ako sa kanya. Yun yung talagang isa sa mga bagay na gusto kong gawin. Bakit? Kasi marami tayong pagkakamali sa buhay natin na kung nakinig lang tayo sa mentor natin, hindi sana mangyayari. Naiintindihan niyo yung punto ko. So, in the same manner, ganun din, di ba? Kung nakinig ako sa mentor ko, kung nag 100% yes mentor attitude ako sa kanya, baka hindi lang ito yung buhay na meron ako. So, mentorship, provide ng DBC yan. Diyan si Mentor Val, si Mentor MC, hari ng mga coaches natin. So, makinig lang kayo maigit sumunod. And of course, time and financial freedom. Kanina pa natin pinag-uusapan to. Lalaya ka pagdating sa oras mo. That's financial freedom. And of course, friendship and family. Kasama yan. Tapos magkakaroon ka ng right direction and purpose sa buhay. Kung maraming tao, nabubuhay sila nang wala na silang purpose. Pakisabi nga, purpose. Wala na. Gigising, papasok, uuwi na lang sila. So, mabibigay sa iyo yan ng negosyo natin. Lalo na pag naka-attend ka ng body and soul. And then, of course, nandyan yung values formation. Tinuturuan tayo paano maging mayaman at mabuting tao. Tapos, financial literacy, leadership development, and social responsibility. So, yan yung mga bagay na pwede mong makuha sa DBC. Yan yung mga bagay na pwedeng maitulong sa'yo ng DBC. No? Yan yung mga pwedeng mabigay sa'yo ng opportunity na meron tayo. Now, it's just a matter of time till you reach that certain point sa buhay mo na lahat ng mga nakalista na yon mangyayari sa'yo. Then, you will have a perfect life. Diba? Basta lagi nyo tatandaan to. Bilang miyembro ng Diamonds Business Club, ikaw isa sa mga mapapalad na tao na nakakita ka ng napakagandang opportunity upang lumago, upang magkaroon ng mas maraming pera, maka-experience sa masarap na buhay. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan ilapit mo ng ilapit yung sarili mo para mas lalo mong makita kung gaano ka ka-blessed. Okay ba tayo doon? Now, sa maiksing NDO natin, sana sa mga bago dito, naging malinaw sa inyo. Sana sa mga bago dito, naging malinaw sa inyo kung ano yung negosyong ginagawa namin. Okay ba tayo doon?